Iimbestigahan ng Senado ang PR firm na kinuntsaba umano ng Chinese Embassy para katigan ng pag-angkin ng China sa West Philippine Sea, gayon din ang iba pang pro-China narratives. Kasama rito ang Infinitas Marketing Solutions na bigla na lang nag-offline ang online accounts nitong weekend. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Ipatatawag sa Senado ang public relations firm sa likod ng troll farms na kinontrata ng Chinese Embassy para magpakalat sa social media ng mga naratibong sumusuporta sa pangagaw ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na siyang chairman ng Senate Special Committee on Admiralty and Maritime Zones, balak nitong ipatawag ang Infinitus Marketing Solutions Incorporated sa susunod na pagdinig ukol sa paniniktik ng China sa bansa. Nilinaw ni Tolentino na inimbitahan ng kanyang komite sa nakaraang pagdinig ang Securities and Exchange Commission o SEC pero hindi ito nagpadala ng mga opisyal na kayang magbahagi ng impormasyon ukol sa corporate structure at iba pang public disclosures ng Infinitus. Wala naman nang makuhang impormasyon online ukol sa PR firm matapos biglang mag-offline ang opisyal na website at Facebook nito noong araw ng Sabado. Sabi ni Tolentino, hindi niya maaring ipatawag si Chinese Ambassador Huang Zilian dahil may diplomatic immunity ito. Ngunit maaari naman siyang ipatawag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para pagpaliwanagin ukol sa service contract at checking isiniwalat ni Tolentino sa pagitan ng embahada at ng kumpanyang Infinitus. Nagpasalamat si Tolentino sa Public Relations Society of the Philippines sa kanilang pagkondena sa anilay mapanlinlang na paggamit ng mga fake trolls ng isa nilang kasamahan sa industriya. Sa isang pahayag, kinilala ng grupo ang revelasyon ng senador sabay sabing hindi dapat isangla ang kabutihan ng ating lipunan para lang mapabango ang imahe ng kanilang kliyente sa publiko. Sa hearing sa Senado nakaraang linggo, ipinakita ni Tolentino ang kontrata ng Chinese Embassy sa Pilipinas at ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated para sa hiring ng mga keyboard warriors o trolls. Kasama ng cheque na nagkakalaga ng 930,000 pesos bilang kabayaran sa isang buwan nilang serbisyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.